Isang magandang araw mga kaparehas. Rito po tayo sa Barangay San Jose, Paumbong, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod, Barangay Kagawa, naglilingkod ng serbisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan. Sa kanya nasasakupan dito po sa Barangay San Jose, Paumbong, Bulacan, si ginagalang Barangay Kagawad, Julius Galman. Kung si, kumusta na po kayo? Mabuti po at magandang umaga po. Alright, kung si, may tanong ko lang po, kumusta na po ba yung paglilingkod niyo po dito sa ating Barangay San Jose bilang isang kagawad? Ang paglilingkuran po natin dito sa ating Barangay San Jose ay atin naman pong natutuunan ng magandang paglilingkod at pansin lalo na po sa mga nasasakupan at nagiging komite ko po sa aking barangay. Alright. Pero regarding nga po sa komite, so para lang po sa kalaman ng ating mga kabarangay, ano nga pong komite na hawak niyo po ngayon? Naatasan po tayo sa komite po ng Solid Waste Environment at ang health po natin sa ating barangay sa kalusugan. At ngayon naman po ay nagagawa naman po natin ng pamamaraan, lalo na po ang ating solid waste environment. Alam po natin na ito po yung naging number one sa problema ng hindi lang po sa San Jose kundi sa ibang barangay pa po. At kaya po gumagawa po tayo ng mga project upang ito po ay matugunan, lalo na po ang pagsisegregate ng ating mga basura upang maiwasan po natin na talaga pong matambak ang ating mga basura. Kaya po pinipilit po natin na magkaroon po tayo ng segregation lalo na po sa ating bahay, na ito naman po sa pakipagtulungan po ng ibang volunteer po ng ating barangay. Okay. Pero kung si regarding nga po sa environment, so ano pong matatawag natin nga ipagmalaki natin sa ating mga kabarangay na accomplishment kung matawag natin bukod sa nabanggit nyo po at idagdag nyo rin po dito yung Committee on Health. Ayan. Meron po tayong mga naging problema nung nakakaraan sa ating health, lalo na po ang pagkakaroon po ng dengue. Medyo yung dengue po nung nakakaraan, medyo dumami po dito lalo na po sa mga bata. At iyan naman po ay natugunan po sa pagtulungan po ng ating midwife po na si Ma'am Gels at si Kapitan, upang yung mga kanal po dito, nag-spray po tayo sa ating mga kakanalan na mapatay po natin ang mga kiti-kiti. Kaya dito po sa bawat purok po ng ating barangay ay nakapag-ano po tayo, nakapag-spray. At iyon naman po na tugunan naman po natin na ngayon po ay na ano na po natin ng pagkakaroon ng dengue sa ating barangay. Okay. Kumbaga nasolusyonan nyo po kung Yes si... po. Alright. So balik po tayo dito. Dito naman po sa environment. Bukod nga po sa basura, sa mga road operation or clearing operations, ano pa po yung matatawag nating mga nga po accomplishment dito sa ating barangay bukod sa nabanggit din po natin? Meron po tayo sa road clearing po operation natin. Nag-road clearing po tayo every 15 of the month. At iyan po talaga kasama po ang ating kapitan at mga barangay tanod at sangguniang barangay. At ito po ay ating po talaga ini-implement dahil ito po talaga ay batas. Yun lamang po, minsan po talaga meron ding mga hindi pagkakaunawaan, pero kailangan po nating sa katuparan bilang pakikiisa po sa ating batas sa road clearing operation. Okay. Balik po tayo dito sa environment, sa kalinisan po. Ayan. Sa kalinisan naman po, meron po tayong clean-up drive every Saturday. Opo. At iyan naman po schedule po sa ating mga barangay. At iyan naman po hindi lamang din po dito sa ating barangay, kundi Opo. sa halos buong Pilipinas po yan may clean-up drive. Ang importante po kasi diyan talaga, lalo na po yung ating mga kailugan, sapa, upang patuloy pong dumadaloy ng maayos ang ating mga katubigan. Dahil ito po talaga pagka ang basura po sa ating katubigan at napunta na po sa karagatan, talaga pong nagiging sanhi po talaga ng sinasabi nga pong climate change. Kaya sana po kung tayo po may mga basura, wag naman po nating sa ating kailugan o sa ating mga sapa, para po dire-diretso po ang daloy ng ating mga tubig. Okay. At ayun din po sa aming survey kung si dito sa ating minamahal mga kabarangay sa Barangay San Jose, no? Dahil si kung si Julius de po ay very action man. Kahit sa ibang committee at sa ibang kumbaga problema ay uma-action po kayo. Ano po naging sikreto niyo dito kung si sa inyong paglilingkuran? Ito naman po ay
talaga pong Mm. bilang tayo po pinagkatiwalaan ng ating mga kabaryo, Opo. hindi naman po dapat talaga na kung ano lang po yung purok mo na hawakan. Mm. Talaga pong pagkailangan ka po talaga ng iyong kabarangay kahit malayo, malapit, kung ano man po sa konting tulong o importansya, lalo na po sa mabiglaang aksyon. Hindi naman po tayo mag-aatubili dahil tayo po nilagay po sa ganitong posisyon. Kaya dapat po talaga kung ano po ang kaya natin at kakayanin talaga, ibibigay po natin ang ating tapat na panunungkulan po. Wow, alright, okay. Kung nanonood po ngayon, Konsi, ating minamahal na mga kababayan, ano po ang nais niyo pong panawagan para sa kanila, lalo na sa inyong hawak na komite ngayon sa ating barangay? Yun lamang po sa aking mga kabarangay. Mm. Muli po ang aking pakiusap na talaga po nagbabaybahay naman po kami at naglalagay po ako ng tarpaulin. Sana po sumunod po tayo dahil para sa atin din po ito, lalo na po sa mga basura, dahil iyan po talaga ay number one ko pong pinapakiusap sa inyo, sa aking assembly, sa aking pong mga nilagay na tarpaulin. Sumunod po tayo. Siguro sabihin nga po natin na hindi po ganun kadali talaga ang no segregate, no collection. Alam po natin yan. Pero siguro bilang pag-aaral na rin natin, Opo, opo. paunti-untiin natin, siguro pag ito yung nakasanayan natin, talagang makukuha rin po natin yan. Hindi lang naman po isang kisap mata lang na pag sinabing gano'n ang segregate, agad-agad matutugunan. Okay. Ikaragdagang panawagan po, lalo na po sa The Whole of Committee dito sa ating barangay. Sabihin na natin sa lahat, sa pananaw nyo lamang, Konsi. Siguro sabi nga po sa aking masipag na kapitan, sa kanyang mga project na magandang pananaw para sa akin. Kaya po salamat kay Kap dahil pinagkatiwalaan ako at yun naman po talagang sabihin nga po natin na hindi po pala biro ang panunungkulan, pero ito po tinutugunan natin dahil ito po talaga ang dapat sa ating barangay. Alright, okay. Kung may tanong ko lang po ha, sa pananaw nyo lamang bilang isang lingkod barangay nga po, ano po ang nakikita nyo pong karagdagat pang i-priority lalo sa pag-unlad ng ating barangay San Jose? Siguro dito sa aming barangay, nakita ko naman po halos 70% may mga trabaho. May mga trabaho po dito kasi napakaswerte po ng San Jose at meron po kaming mga kumpanya rito na nag-ooperate, lalo na po ang GCPI at this product. Yun po talaga ay malaking tulong po sa aming kabarangay. Kasi karamihan po ng mga tauhan po dito sa kumpanya na ito ay galing po dito sa aming barangay. Siguro po bigyan lang po natin ng importansya at pagmamahal yung ating mga trabaho. Dahil hindi po ganun kadali ang magtrabaho sa ibang lugar, lalo na po gumagastos pa tayo ng ating mga transpo. Pero dito naman po sa iba naman pong kabuhayan dito sa aming barangay, andyan pa rin naman po ang pamamalisdaan at number one din po dito yung mga pamumuhay sa pamamagitan po ng tricycle. Okay, pero regarding sa mga infra, sa pananaw nyo lamang, ano dapat i-priority din? Siguro sa mga infra, sabi nga po, hindi naman po ganun kalaki ang budget talaga ng barangay. Pero sana naman po maunawaan nyo kami na hindi po agaran ang inyong hinihiling, kaya po paunti-unti dahil ito po binabudget lang po talaga. Siguro sa susunod na mga sesyon pwedeng lakihan pa ang percent na ilalatag na pondo para po sa mga infra. Kasi napakalaki pong barangay talaga ang San Jose. Opo. Sabi nga po, ang barangay San Jose ay pangatlo sa pinakamalaking barangay sa Paumbong. Kaya hindi naman po ganun kalakihan ang ating budget. Kaya siguro po yung mga ibang pagawain ay sa katuparan po yan pagdating po ng panahon. Wow, okay. Muli po, Konsi, mensahe niyo po sa inyong butihin po ng barangay at ganoon po sa inyong mga kasamahang mga barangay kagawad, barangay volunteer o lahat ng empleyado sa barangay San Jose. Ano po ba ang inyong nais mensahe sa kanila? Una sa lahat, binabati ko si Kapitan Danny De Leon. Kap, magandang umaga. Ganoon din po ang aking mga kasangguni sa barangay, ang aking mga kasamahang kagawad.
Ganun din po ang aking masisipag na volunteer, na mother leader sa panguna po ni LLN Melda, sa BHW po, kay Ate Megs Kapili, at ang aking masisipag na talagang lagi po nakaagapay, isang tawag lang, ang aking mga tanod, lalo na po kay Hepe Robert at Dep Marmel. Tulong-tulungan natin, alam naman natin na maraming mga problema, sagabal, minsan tayo pa ang nagiging sabi nga negatibo ang iniisip sa atin, pero ito andito tayo bilang panunungkulan, gawin lang natin kung ano ang tama at ano ang pamamaraan upang maipagpatuloy natin ang ating panunungkulan sa ating barangay. Ganon din po sa aking mga kabarangay. Salamat sa pagtitiwala sa aking unang termino. At ginagawa ko naman po lahat ng aking makakaya, hindi na po dito sa aking nasasakupang Purok 3, kundi sa buong San Jose. Kaya makakaasa po kayo, nandito pa rin po ako, si Kagawad Julius, nasabi nga po sa aking Slogan. Opo. Nakalagay, San Jose, lingkod mo ako. Kaya maraming salamat at patuloy po tayo na maglingkod sa ating barangay. God bless. Wow! Alright, okay. Yan po ang ating, nakapanayin po natin ngayon mga kabrayes, ang butihing lingkod barangay Kagawa dito po sa barangay San Jose, Paumbong, Bulacan, kung saan ay siya po ay tinaguri ang action man na barangay Kagawad na talagang tumutulong gumagawa ng kabutihan sa kanilang nasasakupan. Sabi nga po nila ay talagang si Kunsi ay mapagmalasakit, matulungin sa kapwa, lalo na sa kanyang mga kababayan. Magandang araw mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat po kay Kunsi, your family, God bless us all. Mabuhay ka Kunsi Julius hanggat gusto mo. Maraming salamat po.